Hinimok ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Vice President Sara Duterte na magpatingin sa mga eksperto dahil nakakabahala na anya ang mga pahayag ng bise laban sa pamilya Marcos. Kabilang dito ang banta ni VP Sara na itatapon ang bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Actually, nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Nag-alala si Senate Minority Leader Coco Pimentel para kay Vice President Sara Duterte matapos sa kanyang 2 oras na pagpapakawala ng maanghang na salita laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Biyernes. Ani Pimentel, tila seryoso na ito. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Kabilang dito ang banta ni VP Sara kay Presidential Sister Senator Amy Marcos na ipahuhukay niya ang mga labi ng yumaong dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Ayon pa sa bise, minsan na niyang naisip na pugutan ng Pangulo na inilarawan niyang kulang umano sa kakayang mamuno. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun at saka hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya, pero yung naisip niya hindi usual eh. So siguro kailangan meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Ani Pimentel, akala niya ay AI o yung artificial intelligence ang video ng bise. Gayunman, kinilala niya ang tapang ng Vice President para questionin ang umano'y nakikitang mali sa administrasyon. Mabuti nga itong ganito ka-attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Para naman kay Senator Cynthia Villar na sobra na umano ang pagtatapon ng putik ng mga kaalyado ng administrasyon kay VP Sara. I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Nauna nang ikinidismaya ni Senate President Francis Escudero ang naging pahayag ni Duterte na anya hindi dapat manggaling sa isang public official. 2016, sa panahon ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang payagan ang paghihimlay sa labi ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Sa kabila ito, nang kaliwat ka ng protesta ng mga kritikong tutol sa ganitong hakbang para sa dating diktador. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, nakababahala ang mga pahayag ng bise. Desecrates the memory of a person, desecrates the peaceful state that he must be in, having already perished, and they disturb the body. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Pinag-aaralan na ng Department of Justice kung may nalabag si VP Sara sa kanyang naging mga pahayag. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.